Ang trahedya sa ozone disco sa Pilipinas noong 1996 ay hindi lamang isang karaniwang sunog, kundi isang insidente na puno ng mga kahiwagan at kababalaghan. Narito ang ilan sa mga kababalaghan na umiikot sa ozone disco bago ang trahedya. Bago pa ang sunog, may mga ulat na may mga witness na nakakakita ng mga multo o anino sa loob ng ozone disco. Ang ilang mga empleyado at mga bisita ay nagsasabing naririnig nila ang mga nakakatakot na tunog at naiisip nila na mayroong mga hindi pangkaraniwang presensya sa lugar. May mga kwento rin ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng ozone disco bago ang trahedya. Ilan sa mga ito ay ang biglang pagbukas ng mga pinto ng mag-isa, pagkakarinig ng mga undistinct na boses, at mga pangitain ng mga shadowy figures sa loob ng establishmento. May mga kwento rin ng mga bisita na nakakakita ng mga anino o siluto na naglalakad sa mga paligid ng ozone disco, lalo na sa mga oras ng madaling araw o sa pagtatapos ng mga aktibidad sa lugar. Ilan sa mga bisita at empleyado ng ozone disco ay nagulat ng mga biglang pagbabago sa temperatura sa loob ng lugar, kung saan bigla itong nagiging napakalamig o napakainit ng walang anumang rason o paliwanag. Bago ang trahedya, may mga kwento rin ng mga bisita na nakakaramdam ng pangungulila o hindi karaniwang takot habang sila ay nasa loob ng ozone disco. Ang ilan ay nagtangkang lumabas sa lugar bago pa ang sunog, na tila mayroon silang pakiramdam na may paparating na panganib. Ang mga nabanggit na kababalaghan ay nagdagdag lamang sa kabiguan ng trahedya sa ozone disco, at nagpapalala ng misteryo sa buong pangyayari. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi kailanman napatunayan at nananatiling bahagi lamang ng mga kwento at alamat na naglalakbay sa mga taon.